Buhay na naman ang diwa ni Soriano. Pag December sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem, alam mo ang itsura doon pag December? Pakita nga natin, Brad Mel, kung ano itsura ng Bethlehem pag December. Ito po, sa screen po namin dito, kapatid na Eli. Puro yelo po ito, kapatid na Eli, oh. December, nakalatag ang yelo sa Bethlehem. Winter kasi yan eh. Winter, ang ibig sabihin, panahon ng taglamig, puro yelo. Ngayon, bakit hindi ako naniniwala na si Kristo pinanganak ng December na puro yelo sa Bethlehem kung saan siya pinanganak? Kasi nung ipanganak siya, ang sabi ng Biblia ganito, sa 2:7 ng Lucas. O nag-anak siya sa iyang kamagulangan nga anak nga lalaki. O giputos niya sa mga bakbak. O gipahigda niya sa usa ka pasungan. Tungod kay wala na'y dapit alang kanila sa balay nga abutanan. Og may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan og nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Og ani akaron usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila. Og ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot nila og nangalisang sila sa dakong kahadlok. Og ang manulunda nag-ingon kanila, dili kamo mahadlok, kay ani akaron, ginadala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan. Kay nataw karon alang kaninyo sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Kailan natao o napanganak ang Kristo sa lungsod ni David sa Bethlehem? Nung isang gabi na yung mga pastor ng mga tupa ug may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Sa gabi na yon, may mga pastor na nagbabantay ng tupa nandun sa bukid. Doon ibinalita nung anghel na ipinanganak na si Kristo. So nung ipanganak si Kristo, yung mga tupa nandun sa yung mga karnero nandun sa bukid, binabantayan ng mga pastor. Pwede bang mangyari ng December 25 yan? Hindi pwedeng mangyari ng December yan dahil pag December, punong-puno ng yelo. So yan po mahirap kapag pinapaniwalaan po ang tao na hindi naman talaga taga Bethlehem. Na para sabihin pong mali na December ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, yan po ay gawa-gawa lamang ng isang bulaang mga ngaral. Sundan po natin ang kanyang pahayag. Ginamit niya ang Luke chapter 2 verse 8 na sinasabi po dito, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night." Ito po ay nakatuon sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa. Kaya para kay Soriano, ang araw na iyon ay hindi taglamig o panahon po ng niebe. At ang buwan po ng Disyembre sa Bethlehem ay puno po ng niebe daw. Now, ipinaparatang na ngayon ni L. Soriano at ng mga kampo nito sa MCGI na mali ang December 25 o December bilang buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo dahil walang pastol daw na magpapalabas ng kanilang tupa sa labas at walang karnero na magtatangkang kumain sa labas dahil puno ng niebe. Yan po ang unawa na nagpapakita lamang na walang alam si L. Soriano sa mga tunay na kaganapan sa Biblia. Nakabase lamang siya sa kanyang limitadong unawa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay may niebe sa naturang lugar. Paano po natin nasabi ito? Panoorin po natin ang video na ito. Totoo ba? Tanungin natin yung taga Bethlehem mismo ha. Kung ano ang masasabi ng taga Bethlehem mismo doon sa Bethlehem University. Totoo ba ang sinasabi ni Ginoong L. Soriano na every December merong yellow or snow sa Bethlehem? Ito po papakita natin sa screen ang sinabi ng taga Bethlehem University po. Ayan ha. Sabi po ni George Resmawi, Bethlehem University Communications Officer. Sabi niya, ikaw na magbasa seminaryan Edwin Sernan. Okay, so sabi niya, it is not necessarily true that every December there is snow. O yan, so palpal na si Brother L. Soriano dyan o hindi? So palpal na. O, tapos, ano sabi Last niya? year, we had snow. But the year before, we did not. Or maybe very little, or maybe very little.
temperature drops is usually between 1 to 4 Celsius. 1 to 4 is cold, but not too cold. Anyhow, this is relative. It is warmer than being in minus. Ayan, anong ibig niya sabihin? Na hindi siya na regular na Ayan. occur every year. Contrary sa Sinasabi sinasabi niya. or pahayag ni Brother Eli Soriano na every December may ano? Na may snow. May snow. Ayan. Sino mas mapaniniwalaan natin, yung nagkikwento o yung taga doon mismo sa Bethlehem? Ayan, so malinaw po ang paliwanag ni Brother Dwayne. At may naipakita po siya na ebidensya na payag mismo ng taga Bethlehem mismo. So not every December mayroong snow at hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makapal. Mas madalas pa nga po na malamig lamang ngunit walang snow. You see? Now, kung sakaling malamig talaga ang panahon, sabihin na po natin na may snow doon, ay hindi ba babantayan ng mga pastol ang kanilang mga tupa? Tingnan po natin ang sagot ng isang professor din na nandoon. Sinasabi niya dito, according po sa kay Todd Bolin, Associate Professor ng The Master College Editor, lifeintheholyland.com, sinasabi niya, December is winter in Israel, but it is a mild winter compared to many parts of the world. Shepherds are out grazing their flocks in the Bethlehem area in December. I was out hiking one Christmas morning east of Bethlehem and came across a shepherd with his flock. So he told us that he had spent the night out in the field with his sheep. Sinasabi niya pa dito, the temperature can fluctuate as in any part of the world, but Israel enjoys a Mediterranean climate, meaning that it is mild. Those who claim that the weather is too cold for shepherds to be in the field in December are misinformed. You see? Misinformed pala si Eli Soriano sa pagkakaunawa na walang pastol na magbabaka sakali na palabasin ang kanilang mga tupa sa makapal na snow. Dahil kung ipagpatuloy po natin ang nasusulat dito, shepherds are out with their flocks to care for them and prevent them from getting lost, as well as protecting them from the attacks of animals. Yan, so malinaw po yan. Ito pong patunay natin na kahit makapal ang snow, ay may mga pastol talaga na nagpapalabas ng kanilang mga tupa. Tingnan po natin sa picture na ito. See? Napakalinaw po. So wala pa ring lusot, no, si Eli Soriano na sabihing hindi December ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Dalawang patunay na po ang ating pinakita at ito po ay patunay lamang na isang bula ang mga ngaral si Eli Soriano. Kung patuloy pa rin ay pinapakalat ng kanyang mga kampo, ng kanyang mga videos, patuloy din naman nating ilalantad ang kanyang mga maling turo. So ayan po mga curious, sana po ay nakatulong po ang video natin ito. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan po natin itong lumago. Prodeo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Prodeo et Ecclesia. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnoff ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya panoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat mga kapatid.